Wellman TV. Ricardo Wills. Kabanata 601 Hindi ka makadaan, sabi ko. Wow, Ricardo, ang daming tao dito. Medyo kinakabahan si Fiona nang makita ang napakaraming cultivators na kasing edad niya. Hinawakan niya ang braso ni Ricardo at nagsalita sa mahinang boses. Huwag kang matakot. Baka ito ang magiging mga kapwa mo disipulo. No need to fear them. It will become normal in the future, paninigurado ni Ricardo sa kanya, tumingin sa paligid. Sa sandaling ito, marami na ang nakarating sa martial arts arena. Ang mga tao, malaki at maliit, ay umabot sa mahigit 100, at mas maraming tao ang lumalapit. Nang makita ang mga figurang ito, kumislap ang mga mata ni Ricardo sa gulat. Hindi niya inaasahan na napakaraming cultivator ang sasali sa entry assessment para sa Broken Pulse sect. Bilang isang sinaunang martial sect na nalampasan ang mga ordinaryong martial forces at maging ang mga nakatagong puwersa, ang atraksyon ay talagang kapansin-pansin. Excuse me, sir, parang hindi ka pamilyar. Pwede ko bang malaman kung saang pamilya ka galing? Maya-maya, may lumapit at bumati kay Ricardo na may magaang ngiti. Ang figure ni Ricardo ay medyo kapansin-pansin sa gitna ng karamihan, at ang antas ng kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa sa lahat ng naruroon. Sa mga mata ng iba, ang kanyang ugali ay hindi maarok, kaya natural siyang nakikita bilang isang mabigat na kalaban sa mga taga-suri. Kaagad, may ilang gustong lumapit at makipagkaibigan, habang ang iba naman ay gustong subukan siya. Nako, independent cultivator ako, mahinahong sabi ni Ricardo. Gayunpaman, nang bumaba ang kanyang boses, isang mapanuksong boses ang biglang nagmula sa gilid. Winston, buhay ka pa. Akala ko namatay ka noong huling ekspedisyon. Nang marinig ang boses na ito, hindi napigilan ni Ricardo na magtaas ng kilay at tumingin kay Fiona at sa iba pa. Winston, nakadirekta ba ang boses na ito sa ama ni Fiona? Aidan Neal, ikaw kasi. Lumingon si Winston at nakita ang ilang taong naglalakad patungo sa kanya, at ang nangunguna sa kanila ay ang dati niyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, ang taong ito ay nagtaksil sa kanya sa panahon ng isang ekspedisyon, na halos maging sanhi ng kanyang kamatayan. Nang makita si Aidan, agad na nagdilim ang mukha ni Winston, at ang kanyang tunay na enerhiya ay sumabog ng hindi mapigilan. Aidan, ang lakas ng loob mong hanapin ako. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin na hanapin ka nitong mga nakaraang taon? Sana mapatay na kita ngayon din. Habang umaalingaw-ngaw ang boses ni Winston, biglang sumabog ang buong square na may surge of energy na kabilang sa late core formation stage. Hey, Winston, consider yourself lucky na hindi ka namatay sa expedition last time. Akala mo ba talaga tinuring kitang mabuting kaibigan? Hahaha, kung hindi dahil sa iyong gluttonous jade pendant na nakakuha ng interes ko, at ang lakas ko na mas mahina kaysa sa iyo noon, hindi na ako magsasawang kilalanin ka. Matagal ko nang nakuha ang gluttonous jade pendant, at hindi ko na kailangang maglagay ng labis na pagsisikap. Sa tulong ng pendant, ang lakas ko ay hindi mas mahina kaysa sa iyo ngayon. Sigaw ni Aidan, at sumambulat din ang aura na hindi mas mahina kaysa kay Winston. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga tingin sa plaza ay lumingon sa kanila, at ang kapaligiran ay naging tense. Sa loob ng Broken Pulse sect, ipinagbabawal ang mga pribadong away ng walang pahintulot. Tumigil ka kaagad, kung hindi ay ma-disable ang iyong cultivation, at mapapatalsik ka sa Broken Pulse sect. Sa sandaling iyon, isang mahigpit na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kawalan, na sinundan ng ilang mga figure na lumilitaw. Nagkaroon sila ng mga solemn na ekspresyon, na naglalabas ng hindi maarok at nagyayelong aura. Ito ang Hall of Enforcement of Broken Pulse sect. Narinig ko na tanging ang pinaka-elite na mga disipulo ng Broken Pulse sect ang pumapasok sa Hall of Enforcement. Bata pa sila ngunit nagtataglay ng kahit paanong lakas ng Golden Core Realm. Ang sinumang makakasala sa Hall of Enforcement ay masusugatan o mamamatay. Maging ang kanilang sekta at miyembro ng pamilya ay permanenteng pagbabawalan na pumasok sa Broken Pulse sect.
Umalangaw-ngaw ang mga bulalas, at ang mga ekspresyon ni Winston at Aidan ay nagpahayag ng bakas ng takot. Kasabay ng malamig na singhot ay sabay na binawi ng dalawa ang kanilang mga aura. Maraming mga disipulo ang lumahok sa entry assessment para sa Broken Pulse sect, at kasama ang kanilang mga kasamang miyembro ng pamilya, mayroon ng daan-daang tao sa plaza. Natural, may mga alagad ng Hall of Enforcement na naruroon para mapanatili ang kaayusan sa ganoong sitwasyon. Matapos may sigawan ng Hall of Enforcement ang impluwensya nito, nagpigil din ang mga nagtatanim ng personal na sama ng loob sa plaza. I'll spare you this time. Pero kapag nakalabas na tayo sa Broken Pulse sect, kahit na kailanganin kitang habulin hanggang sa dulo ng mundo, hindi kita bibitawan. Hey, ipasa mo muna ang anak mo sa entry assessment ng Broken Pulse sect. Ang anak ko, si Ryan, ay napansin ng mga opisyal ng sekta noong isang taon. Gusto nilang kunin siyang alagad. Ang entry assessment na ito ay formalidad lamang para sa amin. Sa tingin mo ba hahayaan kung may mangyari sa akin kapag sumali na ang anak ko sa Broken Pulse sect? Ang tono ni Aidan ay sobrang mayabang, puno ng kumpiyansa. Iyon din ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagtago kay Winston sa loob ng maraming taon at biglang sumulpot ngayon. Kapag nakapasok na siya sa Broken Pulse sect, ang kanyang lahi ay tatanggap ng proteksyon ng sekta. Kahit may lakas ng loob si Winston, hindi na siya maglalakas loob na hawakan siya. Ikaw. Nang marinig ang mga salita ni Aidan, nagalit si Winston at hindi makahanap ng mga salita na isasagot. Dad, huwag mong kausapin itong talunan at ang kanyang pamilya. Ordinaryong talent lang si Fiona, mid-core formation lang ang lakas. Isang maling akala na makakasali siya sa Broken Pulse sect. Sa tingin mo ba lahat ay katulad ko? Pagkatapos ng araw na ito, hindi na magkakalevel ang dalawang pamilya natin. Kausap ko lang sila, nahihiya na ako. Noon lang, isang batang figure ang lumakad at tinuya ang pamilya ni Winston. Ang binata ay may gwapong hitsura, ngunit ang kanyang ekspresyon ay labis na mayabang. Ang kanyang lakas ay umabot na sa rurok ng late core formation stage, na ginawa siyang isa sa mga nangunguna sa mga assessor. Nawala ang mapang-asar niyang tingin. Ang pamilya ni Winston, ngunit kapag siya sumulyap kay Ricardo, huminto siya saglit at medyo naguguluhan na nagtanong, saang pamilya ka galing? Hindi pa kita nakikita dati. Para sa mga disipulong tulad nila na nakikilahok sa pagtatasa, sila ay mula sa sinaunang martial forces o malakas na independenteng cultivatorate, sa loob ng isang tiyak na bilog. Sila ay karaniwang magkakilala sa isa't isa. UMS. Ngunit nakita ni Ryan Neal na hindi pamilyar si Ricardo, at mahigpit na kumunat ang kanyang mga kilay. Hindi ako mula sa anumang pamilya, hindi rin ako magkaroon ng anumang master. Sa palagay ko ay maituturing akong isang independenteng magsasaka na mahinahong sagot ni Ricardo. Bagamat may magandang impresyon siya sa pamilya ni Winston, wala siyang gaanong kaalaman tungkol sa hidwaan ng dalawang pamilya, kaya ayaw niyang masyadong makisali. Oh, isang independent cultivator, mapanuksong tugon ni Ryan nang marinig ang pagpapakilala ni Ricardo. Pagkatapos ay mabilis na umiwas ang tingin nito sa kanya. Tama si Ryan. Ang mga taong tulad niya ay hindi magiging kapantay natin sa hinaharap. Hindi na kailangang mag-aksaya ng ating hininga sa kanila. Nakita ni Aidan ang labis na pangingibabaw ng kanyang anak at nakaramdam siya ng kasiyahan. Pinagtawanan niya ang pamilya ni Winston at pinalayo ang kanyang pamilya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang hakbang, biglang huminto si Ryan, lumingon, at tumingin kay Fiona. With a masasamang ngiti, sinabi niya, Fiona, hindi ka papasa sa entry assessment ngayong taon, gaya ng idineklara ko. Oh, at ikaw. Masasabi ko lang na napakamalas mo. Bakit kailangan mong iugnay ang iyong sarili sa pamilya ng talunan na ito? Tinuro ni Ryan si Ricardo, tumawa ng mayabang, at nawala sa crowd. Kabanata 623 bahagi ng pagtatasa. Nang umalis ang pamilya Neal, natahimik ang pamilya Morrison. Ricardo, pinabigat ka namin sa pagkakataong ito, huminga ng malalim si Winston, puno ng guilt ang tono nito.
Nakikinig sa mga salita ni Ryan ngayon. Winston, Winston, puno ng guilt ang tono nito. Nakikinig sa mga salita ni Ryan ngayon, tila naghahanda siyang maglaro ng ilang mga trick sa pagsusuri sa pasukan. Kung talagang naging dahilan namin na bumagsak ka sa entrance assessment, ituring mo itong isang malaking pabor na utang ng pamilya ko. Maaari kang pumunta sa akin palagi kung may kailangan ka. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Winston, puno ng kawalan ng magawa ang kanyang mga mata. Ang pamilya Neal ay umakyat na ngayon upang maging mga tagapangasiwa ng Broken Pulse Sect, isang hindi matamo na katayuan para sa kanila. Hindi niya maisip kung ano ang magagawa nila kung balak talaga nilang pagtripan sila sa entrance assessment. Sa isang sandali, ang buong pamilya Morrison ay nilamon ng kawalan ng pag-asa. Mr. Morrison, huwag mong sabihin yan. Sino bang may sabing babagsak tayo sa entrance assessment? Menor de edad lang na balakid si Ryan. Ni hindi nga siya disipulo ng Broken Pulse Sect, walang dapat ipag-alala. Hindi kailanman binanggit ni Ricardo ang paglahok sa pagtatasa ng pasukan mula sa simula. Bukod pa rito, sa kanyang lakas sa yugto ng Golden Core, ang paglahok sa isang pagtatasa na karaniwang inilaan para sa mga nasa yugto ng Apicea o Core Formation ay medyo hindi patas. Bagamat walang epekto ang nakakaaliw na salita ni Ricardo kay Winston at sa iba pa, naunawaan ni Fiona, sa kabila ng kanyang murang edad, kung ano ang nangyayari. Humakbang siya at hinawakan ang kamay ni Ricardo, nakatingin sa kanya na may bakas ng pagkabalisa. Ricardo, I'm sorry. Nahirapan kita. Nang makitang lumuluha si Fiona, nakaramdam si Ricardo ng matinding kirot sa puso. Mabilis siyang humakbang at ngumiti ng malumanay sa kanya. Fiona, huwag ka kasing mawalan ng pag-asa. Naalala mo ba yung pinanggako ko sa iyo kanina? Nangako ako na aalagaan kita ng mabuti sa Broken Pulse Sect. Sisiguraduhin kong tutuparin ko ang aking salita. Ang mga salita ni Ricardo ay agad na nagbigay ng ngiti sa mukha ni Fiona, at mataimtim itong tumanggo sa kanya. Gayunpaman, muling bumantong hininga si Winston, na iniisip na ang mga salita ni Ricardo ay sinadya lamang upang aliwin si Fiona. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga figure na lumitaw sa parisukat, mabilis na lumalampas sa 300 ang bilang. Maraming tao ang bumati sa isa't isa ng magkita, na nagpapahiwatig na pamilyar sila sa isa't isa. Gayunpaman, mayroon ding mga kaaway na naroroon, tulad nina Winston at Aidan. Kapag nagkita ang mga kalaban, umuusbong ang inggit. Ang ilan ay hindi napigil ang makipag-away sa mismong lugar, napigilan lamang ng Hall of Enforcement, at ang ilan ay nawalan pa ng buhay. Ang intervention ng Hall of Enforcement ay nagpatahimik sa dating maingay na plaza. Makalipas ang halos kalahating oras, maraming figure ang sumugod mula sa malayo. Tumangala si Ricardo at nakita ang isang maputing matanda na namumuno sa grupo, na naglalabas ng napakalakas na aura. Nasa likod niya si Kyrie. Halatang nakita ni Kyrie ang figure ni Ricardo, ngunit dahil binati na siya ni Grayson, hindi na siya lumapit para kilalanin si Ricardo. Nakapikit lang siya sa malayo. Hindi maitago ng lubusan ang ekspresyon ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Tila ang desisyon ni Ricardo na pumunta sa Broken Pulse Sect ay isang uri din ng pagtitiwala at pagkilala sa kanyang mga mata. Bukod dito, sa pagdala ni Ricardo ng Heritage Jade Pendant, ang makasali sa Broken Pulse Sect ay talagang isang pagpapala para sa sekta. Welcome, everyone, sa entrance assessment ng Broken Pulse Sect, na gaganapin isang beses kada 5 taon. Ako si Sullivan Kidd, Vice Sect Leader ng Broken Pulse Sect. Ako rin ang host ng assessment na ito. Naniniwala akong pamilyar na ang lahat sa content ng assessment. Hindi na ako magsasalita pa. Dahil nagsimula na ang assessment, mangyaring ihanda ang inyong mga sarili, lahat ng mga disipulong kalahok sa entrance assessment. Habang nagsasalita ang may puting buhok na matandang namumuno sa grupo, nagsimulang gumalaw ang parisukat. Mabilis na pinaalalahanan ng maraming tao ang kanilang mga juniors, dahil karamihan sa mga cultivation family o individual na cultivator ay naghahangad na sumali sa Broken Pulse Sect, isang sinaunang kapangyarihan. Bagamat marami na ang naghanda, medyo kinakabahan pa rin ang pagiging nasa harap ng sekta.
Parehong tensyonado ang mga miyembro ng pamilya Morrison. Napansin ni Ricardo ang pamumula ng mukha ni Fiona, medyo nanginginig ang katawan. Ricardo, ipinagkatiwala ko sa iyo si Fiona. Wala akong ibang kahilingan, ngunit kung maaari, pakitiyak ang kaligtasan ni Fiona sa panahon ng pagtatasa. Kahit bumagsak siya sa assessment, okay lang. Please, I beg you. Sa puntong ito, ang kahilingan ni Winston ay lumipat mula sa pagsali sa Broken Pulse Sect tungo sa pagtiyak ng kaligtasan, na nagpapahiwatig kung gaano siya natatakot sa koneksyon ni Ryan. Originally, Ricardo wanted to reveal ang kanyang pagkakakilanlan sa sandaling ito, bilang hindi ka panipaniwala ang pagsali sa ganitong uri ng entrance assessment sa kanyang lakas. Gayunpaman sa pag-iisip, napagtanto niyang hindi pa siya opisyal na naging disipulo ng Broken Pulse Sect. Kaya bakit hindi kunin ang pagkakataong ito upang sugpuin ang kanyang lakas at lumahok sa pagtatasa? Dahil doon, sinenyasan ni Ricardo si Kyrie para iparating ang kanyang iniisip. Si Kyrie, na naiintindihan ang intensyon ni Ricardo, ay tila nagulat sa unang ngunit pagkatapos ay tahimik na ipinarating ang bagay kay Sullivan, na nasa malapit. Hindi nagtagal, nakita ni Ricardo si Sullivan na nakangiting alam, tila interesado sa kanyang ideya, at tumango bilang pagsang-ayon mula sa malayo. Phew! Nakahinga ng maluwag si Ricardo. Siya, naramdaman ang lakas ni Sullivan, na parang isang malalim na bangin. Ang lakas ng Vice Sect leader na ito ng Broken Pulse Sect ay malamang na hindi mas mababa kaysa kay Kyrie, kahit nasa tuktok ng yugto ng Nascent Soul o mas mataas. Marahil ay naabot pa niya ang Void Profound Realm. Hindi nagtagal, sa panawagan ni Sullivan, nagsimulang sumulong ang maraming disipulong kalahok sa entrance assessment. Fiona, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang ibig sabihin ng assessment? Habang naglalakad sila patungo sa isang gusali sa harap na plaza na may karamihan ng mga kalahok, sinamantala ni Ricardo ang pagkakataong tanungin si Fiona. Ha? Ricardo, hindi mo ba alam? Kabisado ko na ang nilalaman ng pagtatasa matagal na ang nakalipas. Humajijek si Fiona, hindi nagpakita ng hinala kung bakit hindi alam ni Ricardo. Ang pagtatasa ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay ang pag-akyat sa hagdan sa harap. May mga pormasyong itinayo daw ng mga senior expert sa hagdan. Napakahirap dumaan. Ang ikalawang bahagi ay binabagtas ang mapanganib na lupain, ngunit hindi pa rin natin alam kung aling dalawang taluktok ang dapat nating lampasan. The third part is combat. We have upang labanan ang mga nakatataas na miyembro sa loob ng sekta, at kung sila lamang di mas capable, pwede ba tayong makapasa? Ang bahaging ito ang may pinakamataas na rate ng elimination. Nang marinig ang paliwanag ni Fiona, tahimik na tumango si Ricardo. Kabanata 603 ang presyo ng pagiging aso. Dapat tasahin ng tatlong bahaging ito ang pisikal na kaangkupan ng mga alagad, ang tunay na paggamit ng enerhiya, at kakayahan sa pakikipaglaban ayon sa pagkakabanggit. Sa katunayan, karapat-dapat na maging isang sinaunang sekta, ang kanilang mga kinakailangan para sa mga alagad ay komprehensibo. Gayunpaman, wala sa mga ito ang naging problema para kay Ricardo, lalo na ang huling bahagi. Sa pakikipaglaban, hindi siya matatalo kahit kanino. Mayroong humigit kumulang 100 o higit pang mga disipulo ang lumahok sa pagtatasa ng pasukan sa oras na ito. Lahat sila ay mukhang sabik habang nakatingin sa mahabang hagdan sa unahan, naghahanda para sa pagkilos. Walang kamalay-malay na hinawakan ni Fiona ang malaking kamay ni Ricardo at mahinang bumulong sa kanya. Ricardo, lagi akong mahina sa physical fitness mula pagkabata. Maaari mo ba akong tulungan sa unang bahagi? Ayon kay Fiona, ang unang bahagi ay karaniwang possible para sa karamihan ng mga disipulo sa pagtatasa, ngunit ang kadalian ng pagpasa ay iba-iba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagtiwala si Fiona sa pinakasimpleng unang bahagi. Pero syempre, walang problema si Ricardo sa maliit na kahilingang ito. Diretso siyang tumango at sumang-ayon. Humanda ka. Ang unang bahagi ng pagtatasa ay ang pag-akyat sa hagdan. Ang hagdan ay may kabuuang 999 na hakbang. Ang limitasyon sa oras ay 3 oras.
Ang mga hindi makapasa sa loob ng 3 oras ay matatanggal. Ang natitirang pagganap ay gagantimpalaan. Mangyaring ipakita ang lahat ng iyong kakayahan. Pumunta ka. Nang bumagsak ang boses ni Vice Sec Master Sullivan, ang mga inihandang individual ay sumugod lahat patungo sa harapan ng may haplos. Nang makita ang mga taong ito na nagmamadaling umakyat sa hagdan, marami ang agad na nagpahayag ng mga pagpapahayag ng sakit, na mukhang nalulula. Sa tabi ng hagdan, maraming kabataan ang nakaitim na nakasuot, ang mga alagad ng Hall of Enforcement ng Broken Pulse Sect. Fair na. Bahagyang tumawa si Ricardo at hinawakan ang kamay ni Fiona, handang dumiretso. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Ryan ay lumakad mula sa gilid at sinabi kay Ricardo na may isang sulyap, dalawang walang kwentang tao, maglakas loob na ihambing kung sino ang unang umabot sa tuktok. Pagkasabi nito ay punong-puno ng pang-aalipusta at pang-aasar ang mga mata ni Ryan, na para bang hindi man lang niya itinuring na karapat-dapat si Ricardo at ang iba pa. Maraming tao ang sumusunod sa kanya sa sandaling ito, lahat ay nakikiisa sa pangungutya. Dapat silang lahat ay mga taong pamilyar kay Ryan sa mga ordinaryong araw. Dagdag pa, si Ryan ay pinaboran na ngayon ng mga katiwala sa loob ng sekta. Ito ay medyo normal para sa ilan na subukang pabor sa kanya. Boring. Sa kabila ng pang-aasar ni Ryan, nanatiling hindi natinag si Ricardo. Pinandilatan niya ito ng mata at saka mabilis na inakay si Fiona patungo sa hagdan. F***sec, para saan ba ang gumagala-gala na magsasaka? Maghintay ka ng pagkakataon mamaya, at guluhin mo sila. Hindi ako papayag na pumasa sa assessment ang dalawang ito. Gamit ang boses ni Ryan ay agad namang nagpakawala ng masasamang tawa ang ibang nasa likuran niya, na nagpapakita ng kanilang malisyosong intensyon. Kahit na pinigilan ni Ricardo ang kanyang lakas sa core formation realm, buo pa rin ang kanyang physical fitness at combat experience. Kaya, ang pagtatasa na ito ay parang laro ng bata para sa kanya. Sa paghakbang pa lang niya sa hagdan, naramdaman ni Ricardo ang isang malaking presyon na bumabalot sa kanyang katawan. Dahil sa panggigipit na ito, katutubo niyang gustong yumuko. Doon niya napagtanto kung bakit mukhang masakit ang mga unang sumugod. Sinusubukang i-circulate ang kanyang tunay na enerhiya, siya ay natakot nang makitang ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay selyado, na parang pinigilan. Sa madaling salita, ang panloob na lakas ay direktang hindi epektibo dito. Upang makapasa sa bahaging ito, ang isa ay kailangang umasa lamang sa pisikal na lakas. Ang pamana ng Broken Pulse Sect ay talagang sinaunang, at ang gayong mga pamamaraan ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng mga ordinaryong kapangyarihan. Gayunpaman, ang pressure na ito ay parang laro ng bata para sa pisikal na lakas ni Ricardo. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan, at sumambulat ang kanyang lakas, na madaling lumalaban sa presyon. Paglingon niya kay Fiona, nakita niyang nakaakyat pa lamang siya ng 2 hakbang sa puntong ito, na nagpapakita na ng mga senyales ng discomfort sa kanyang mukha. Nang makita ang eksenang ito, napakunot ang noo ni Ricardo. Bagamat maganda ang kabuuang lakas ng babaeng ito, ang kanyang pisikal na fitness ay masyadong mahina nang hindi nagagamit ang tunay na enerhiya. Sa halos 10,000 hakbang sa kabuuan, kadalasan ang presyon ay tataas pagkatapos pumasa sa kalahati. Kung nahihirapan na si Fiona, paano siya papasa mamaya? Ricardo, don't worry about me, kaya ko namang kumapit. Tila napansin ni Fiona ang tingin ni Ricardo at kunwaring maluwag na ngumiti sa kanya. I've been in poor health since I was a child. My dad spent a lot of effort to find the glutinous jade pendant to treat my body. Pero who knows, gumamit ng trick ang tatay ni Ryan para maalis ito. Kung wala ang glutinous jade pendant, lumala rin ng husto ang physical fitness ko. Paliwanag ni Fiona sa sarili, nagngangalit ang mga ngipin at nagpatuloy sa paglalakad. May sikretong ganyan. Hindi nakakagulat na galit si Winston kay Aiden. Kung siya iyon, at may kumuha ng bagay na Nagel iligtas buhay ni Nora, malamang na kailangan niyang patayin ang kanyang buong pamilya. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Ricardo na makaramdam ng lambot sa kanyang mga mata. Mula sa puntong ito, malamang na si Fiona ay nagdusa mula pagkabata,
ngunit kung titingnan kung gaano siya kasaya ngayon, tiyak na napakalakas niya sa loob. Ayos lang, sasamahan kita. Tumawa si Ricardo, hinawakan ang kamay ni Fiona at hakbang-hakbang na naglakad. Kasabay nito, isang tipak ng purong dragon energy ang dumaloy sa kanyang katawan ng walang anumang bakas. Ang dragon energy ay isang espesyal na enerhiya na nagmula sa dragon kidney sa kaliwa, na hindi eksaktong kapareho ng totoong enerhiya. Kahit na ang tunay na enerhiya sa katawan ni Ricardo ay napigilan, ang dragon energy ay maaari pa ring gumalaw. Naramdaman ito ni Fiona, at biglang tumingin kay Ricardo ang malalaking mata niyang nagtataka. Ricardo, ito ay. Tumigil ka sa pagsasalita at tumutok. Tiningnan siya ni Ricardo. Aha! Masunuri namang tumanggo si Fiona. Sa sandaling ito, mabilis na naabutan ni Ryan at ng iba pang sumusunod sa likuran si Ricardo at minisyon siya, Fiona, itong talunan, hindi makakapasa sa unang antas. Inasahan ko ito, ngunit ako. Hindi ko inaasahan na talo ka rin. I advise you to give up on her as soon as possible, kung hindi sa lakas mo, baka mahulog ka sa ilalim sa second level. Ha 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 ha. Bumagsak ang sarkastikong boses ni Ryan, at gaya ng inaasahan, mga tawa ang bumungad sa kanya. Malamig na sabi ni Ricardo sa kanya nang hindi nagangat ng ulo, kung ayaw mong mamatay, umalis ka na dito bago pa ako mag-abala na kausapin ka. Kung hindi, gagawin kong imposibleng makapasa ka sa unang antas ngayon. Ang kay-abangan ni Ricardo ay lampas sa inaasahan ni Ryan. Agad siyang nagtaas ng kilay at kumandat sa katabi. Di nagtagal ay diretsyong tumayo ang taong ito. Sa harap ni Ricardo, tumayo sa hagdanan at sinabi sa kanya ng mapagpakumbaba, "How dare you speak to Ryan like this? I think you are impatient." Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Ryan. Kung hindi, mananatili kayong dalawa ngayon dito. Wow! Bumagsak ang boses ng lalaki, at huminto ang grupo ng mga tao sa paligid ni Ryan sa harap ni Ricardo. Sa itsura ng mga ito, hindi naman sinasadya ni Ricardo na pakawalan pa siya ng hindi humihingi ng tawad. Ricardo. Nang makita ang eksenang ito, hinawakan din ni Fiona ang kamay ni Ricardo sa takot at subconsciously nagtago sa likod niya. Nakakainis ka talaga, parang kayeg ng langaw. Napabuntong hininga si Ricardo, at nang iangat niya ang kanyang ulo ay matindi ang malamig na tingin sa kanyang mga mata. Sinabi ko naman sa iyo na huwag mo akong guluhin, pero hindi ka nakinig. Kung ganoon ang kaso, huwag kang umalis. Sa sandaling natapos ni Ricardo ang kanyang boses, pinaikit niya ang kanyang mga mata at mabilis na sinipa ang kanyang kanang paapasulong, direkta sa kanang binti ng nakababatang lalaki nakakasalita lang. Hindi nagtagal ay umalangaw-ngaw ang hiyawan, at tuluyang nabali ang kanang paa ng binata sa sipa ni Ricardo. Nakahiga siya sa hagdanan at gumulong-gulong, mukhang sobrang sakit. Wow! Ang eksenang ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. Walang inaasahan na biglang aaksyon si Ricardo sa mga oras na ito. Ang mga natitirang tao ay mabilis na naghiwa-hiwalay patungo sa malayo na may takot na mga mukha, walang gustong atakihin muli si Ricardo. Gaya ng sinabi niya, bali ang kanang paa ng lalaking ito sa oras na ito, at halatang hindi na niya kaya pang umakyat. Natural na naalarma ang mga nakapaligid na Hall of Enforcement disciples sa sitwasyon dito, ngunit saglit lang silang napatingin dito at umiwas ng tingin. Ang pakikipaglaban ay pinapayagan sa panahon ng pagtatasa. Ito ang default na panuntunan. Hanggat walang napatay, hindi sila makikialam. Well, Ricardo, ang lakas ng loob mo. Tingnan natin. Puno rin ng takot ang mga mata ni Ryan, at patuloy niyang sinisigawan si Ricardo habang umaatres. Dahil sa ginawa ni Ricardo, agad niyang binitawan ang planong pag-atake sa kanya. Kung wala ang basbas ng tunay na enerhiya, ang kanyang mga kasanayan ay talagang katamtaman. Ngunit pagkatapos na makapasa sa unang antas at mabawi ang paggamit ng enerhiya, tingnan natin kung paano mo ako lalabanan. Fair na. Matapos magbigay ng utos, ang mga natitirang tao ay iniwan na lamang ang binata dito, tumalon sa mga hakbang sa mga grupo at naanod palayo. Haha, ito ang presyo ng pagiging aso.
Sinulyapan ni Ricardo ang kanyang nakababatang lalaki na umiiyak pa rin, walang karamay sa kanyang mga mata, at diretsyong hinayla si Fiona para magpatuloy sa pag-akyat. Kabanata 604 na naabot ni Ryan ang summit. Sa plaza, ang mag-asawang Winston ay matamang nakamasid sa gilid ni Ricardo. Nang makitang pinigilan ni Ryan si Ricardo, bigla nilang tinakpan ang kanilang mga bibig. Ngunit pagkatapos ay nakita nila si Ricardo na kumilos ng mapagpasyahan, na hindi pinapagana ang isang tao. Noon lamang naalala ni Winston na bukod sa lakas ng paglilinang, si Ricardo ay napakahusay din sa pakikipaglaban. Kasama si Ricardo, siguradong papasa si Fiona sa unang antas. Bulong ni Winston sa sarili, na parang sinusubukang i-assure ang sarili. Ang kamakailang salungatan ay isang maliit na insidente lamang para sa mga kalahok sa pagtatasa. Kung tutuusin, alam ng karamihan sa kanila kung bakit sila nandito. Wala silang ekstrang lakas para isipin ang negosyo ng ibang tao. Makalipas ang isang oras. Ang boses ni Sullivan, ang Vice Sect Master ng Broken Pulse Sect, ay biglang umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat. Si Ryan Neal ang unang nakarating sa summit, espesyal na reward, isang energy replenishment pill. Sa sandaling ito, dumaan pa lang sa kalagitnaan sina Ricardo at Fiona, at kitang-kita na ni Ricardo ang pressure sa paligid niya. Si Fiona, pawis, namumula ang mukha, mukhang hirap na hirap. Ngunit kahit na sa ganitong estado, hindi umimik si Fiona ng isang salita ng pagsuko, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpupursige. Ang eksenang ito ay nagdulot ng kaginhawaan sa mga mata ni Ricardo. Sa mahinang katawan, walang pag-asa kung mahina rin ang paghahangad. Buti na lang at may tigas ng ulo at tatag ang babaeng ito. Palaging sumasalungat sa natural na kaayusan ng mga magsasaka. Kung ang isang tao ay nagkulang ng kahit na ito ng kaunting tiyaga, gaano man kalaki ang tulong na ibinigay ni Ricardo ngayon, walang gaanong tagumpay sa hinaharap. Malinaw na naisip ni Ricardo mula pa noong una. Bagamat matutulungan niya itong maibsan ang karamihan sa pressure, hindi niya ito gagawin. Kailangan lang niyang alagaan si Fiona at makialam sa mga kritikal na sandali. Kabaligtaran sa kawalang interes ni Ricardo, ang iba na natigil sa kalagitnaan ay medyo hindi mapakali. Ang pag-abot ni Ryan sa summit ay malinaw na nagdulot ng matinding pressure sa kanila. Ang ilang mga tao, sa kanilang pagkabalisa, ay gumawa ng ilang hakbang ng sabay-sabay. Dahil sa hindi nila napigilan, agad silang nagluwa ng isang subo ng dugo at bumagsak ng husto pababa. Sa sandaling ito, ang mga disipulo ng Hall of Enforcement na nakatayo sa tabi ay mabilis na humakbang, nahuli sila at malakas na nagpahayag sa malamig na tono, eliminated. No. I refuse to accept it. Kaya ko pang kumapit. Give me another chance. Ang taong ito, nang marinig ang salitang, inalis, ay agad na nasa sabik. Nagpupumiglas siya habang dumudura ng dugo, puno ng ayaw ang kanyang mga mata. Hindi pinapansin ang kanyang reaksyon, hindi man lang siya pinansin ng Hall of Enforcement na disipulo at pilit siyang inilayo sa hagdan. Sa taong ito, mahigit 100 kalahok ang naalis na ngayon. At pagkatapos pumasa sa kalahati, ang bilang ng mga eliminasyon ay tataas lamang. Hindi si Ricardo at Fiona ang huli. Sa likod nila, may 3 o 5 figure pa rin ang nagngangalit at nagpupursige. Yung mga pwedeng pumunta dito ay ang cream of the crop sa mga tao. Pero ngayon, nasa ibaba lang sila dito sa kabila ng kadalasang superior. Ang suntok mula sa ganitong uri ng pagkakaiba ay dapat na napakahirap tiisin. Napabuntong hininga si Ricardo at hindi na pinansin ang mga taong ito, tinuon si Fiona sa tabi niya. May bakas ng pagdududa sa mga mata ang Hall of Enforcement na disipulo na nakasunod sa kanila sa buong panahon. Napansin niya si Ricardo matapos itaboy ni Ricardo si Ryan at ang iba pa. Ayon sa kanyang obserbasyon, sa lakas ni Ricardo, madali niyang narating ang summit. Inabot si Ryan ng 1 oras bago makarating sa summit. Kung si Ricardo ay mag-sprint ng buo, ang oras ay dapat na higit sa kalahati. Pagkatapos ng lahat, mula sa simula hanggang ngayon, ang Hall of Enforcement disciple ay hindi nakikita si Ricardo sa anumang pressure.
Ang kanyang mukha ay palaging nakaka-relax at walang malasakit. Ang taong ito ay pambihirang talino at makapangyarihan. Siya ay tiyak na angat sa mataas na taas sa hinaharap. Dapat nating ipaalam sa kapitan at siguraduhing i-recruit ang taong ito sa Hall of Enforcement ng maaga. Hindi alam ni Ricardo, habang hindi pa siya nakakapasa sa unang antas, ang Hall of Enforcement, na sinasabing pinakamahirap na sumali sa Broken Pulse Sect, ay nagpaplano na upang manalo sa kanya. Kung alam niya ang balitang ito, hindi niya alam kung matatawa siya o maiiyak. Habang parami ng parami ang nakarating sa summit, sa wakas ay nalampasan ni Fiona ang 2/3 ng mga hakbang. Tumangala siya sa mga dumaraan na disipulong nagsasaya sa tuktok ng bundok na may bakas ng inggit sa kanyang mga mata. Isang oras na lang ang natitira at makikita na ang summit, nagkaroon pa siya ng pagkakataon. Patuloy na pinalakas ni Fiona ang sarili. Habang sinasabayan ni Ricardo si Fiona sa kanilang tuloy-tuloy na pag-akyat, nagkaroon ng kaguluhan sa summit. Sullivan, Kyrie, at ilang elder ng sekta ang lumitaw. Vice Sect Master. Mga matatanda. Walang humpay ang palitan ng mga pagbati, at hindi nagtagal ay dumating si Sullivan at ang iba pa sa paanan ng hagdan, na nakatingin sa ibaba. Ang tingin ng Vice Sect Master. Natural na nahulog kay Ricardo. Nang makita ang nakaka-relax na kilos ni Ricardo, hindi niya napigil ang umiling at sinabi kay Kyrie sa mahinang boses, "What's with Ricardo? His background is very special. Kung gusto niya, we could even make him an elder." Bakit siya sasali sa entry assessment? Hanggat nagsasalita siya, magagamit niya ang mga mapagkukunan ng sekta ayon sa gusto niya. Naglalaro ba siya? Alam ni Kyrie na pinahahalagahan ni Sullivan. Talento at itinakda ang kanyang mga mata sa mana sa loob ng Ricardo. Mula nang iulat ni Kyrie ang impormasyon ni Ricardo sa sekta, nagkaroon ng matinding kompetisyon sa loob ng set para i-recruit siya. Sa huli, pilit na inireserba ni Sullivan si Ricardo na nasa ilalim ng kanyang utos gamit ang kanyang katayuan bilang Vice Sect Master. Ito rin ang dahilan kung bakit kasalukuyang nasa pag-iisa ang Sect Master. Kung hindi, tiyak na wala si Ricardo sa utos ni Sullivan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, kung sumali man sa kanila si Ricardo o hindi ay nakasalalay sa desisyon ni Ricardo. Bahagyang tumawa si Kyrie at sinabi kay Sullivan, "Ricardo has never played by the rules." Lumaki siya sa makamundong mundo, marahil ay ayaw niyang lumabag sa mga patakaran dahil sa kanyang sarili. Sa pakikinig sa paliwanag ni Kyrie, saglit na hindi naniwala si Sullivan. Panunokso niyang sinabi, "Bakit pakiramdam ko ginagawa niya yun para sa batang yun? I just checked that little girl. She's nothing special," at nahirapan pa siyang makapasa sa entrance exam. "Whatever, let him do whatever he wants. As long as he can join our faction," walang magawang sabi ni Sullivan. "Oh, by the way, how about Ryan's talent? Balita ko kinuha na siya ng Deacon in advance." Nakikinig sa naguguluhan na mga salita ni Kyrie, si Sullivan, na medyo naiirita pa, malamig nang umuso at sinabing, ang kanyang talento ay disente sa grupong ito, ngunit mas mababa pa rin sa Ricardo. Kung nasa level niya si Ricardo, madali niyang durugan gamit ang isang kamay. Samantala, habang pinapanood nila si Sullivan at ang iba pang malalaking kuha mula sa sekta, si Ryan at ang iba ay napuno ng paghanga. "Kung maaari lang akong maging isang alagad ng isa sa kanila balang araw. Para doon, handa akong magbayad ng anumang presyo." Bulong ng isang tao sa sarili, puno ng pananabik ang boses. Sino ka sa tingin mo? Alam mo ba kung gaano kahigpit ang mga senior na ito sa pagtanggap ng mga alagad? Hindi ka man lang nila titingnan maliban kung core disciple ka. Para kay Ryan na maging apprentice ng steward, isang malaking karangalan na hindi madalas dumarating. Tumigil ka sa pangangarap. Nakikinig sa iba't ibang talakayan sa paligid niya, bahagyang umubos si Ryan at mabilis na iniba ang usapan, kaya pala ngayon lang mayabang si Ricardo. Akala ko may mga totoong kakayahan siya. Marahil ay natuto lang siya ng ilang taon ng boxing sa mundo, at ngayon ay naglakas loob siyang kumilos ng mayabang sa unang antas. Sisiguraduhin kong mas settle ang score sa second level.
Habang bumagsak ang malamig na mga salita ni Ryan, tuloy-tuloy na nag-echo ang mga tao sa paligid niya, baka hindi man lang siya makapasa sa first level. Wala lang siyang silbi. Paano niya may kukumpara si Ryan? Si Ryan ang unang nakarating sa taas. Kahit pilitin ni Ricardo ang lahat, hindi niya maabyutan si Ryan. Ryan, ngayong kinuha ka na bilang steward's apprentice, mas mabuting alagaan mo kami kapag pumasok ka sa sekta. Ang iba't ibang papuri at pambabala ng mga nakapaligid sa kanya ay labis na ikinatuwa ni Ryan. Hindi nagtagal, nakalimutan nila ang tungkol kay Ricardo at Fiona, na nakatuon lamang kay Ryan, ang focal point sa mga disipulo ng pagsusulit. Si Ricardo naman, wala siya sa paningin nila. Kabanata 605 huling minutong pagbabalik. Sa paglipas ng panahon, parami ang pumasa sa pagsusulit. Sa kalahating oras na natitira, may daan-daang hakbang pa rin sina Ricardo at Fiona para umakyat. Sa puntong ito, sobrang namula ang magandang mukha ni Fiona, at patuloy na tumutulo ang malalaking butil ng pawis. Hindi lamang nagkaroon ng pressure sa hagdan, ngunit mayroon ding napakalaking pressure mula sa maraming nakatatanda at mga alagad ng pagtatasa sa tuktok ng bundok. Ricardo, bakit hindi ka muna umakyat? Baka mabaigo ako, hindi kita kayang hilahin pababa. Bagamat sinabi ito ni Fiona, napakahirap pa rin ng kanyang mga hakbang habang umaakyat siya sa isa pang hakbang. Huff. Sa sandaling naabot niya ang hakbang na ito, nagsimulang huminga ng mabigat si Fiona, puno ng sakit ang kanyang ekspresyon. Nang makita siyang ganito, hindi napigilan ni Ricardo na makaramdam ng kirot sa puso. Nakakamangha na si Fiona. 10 minuto na ang nakalipas, halos nasa limitasyon na siya, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa daan-daang hakbang. Ang ganitong uri ng pagtitiyaga ay dati ng kapuri-puri. Sa pag-iisip nito, bahagyang ngumiti si Ricardo at sinabi kay Fiona, Fiona, naniniwala akong kaya mo. Tsaka maniwala ka sa akin, siguradong dadalhin kita sa tuktok ng bundok. Okay. Nang marinig ang malumanay na mga salita ni Ricardo, muling naramdaman ni Fiona ang pag-akyat ng lakas sa loob niya. Matapos masulyapan si Ricardo, mabilis siyang tumango at nagpatuloy sa pag-angat ng mga paa patungo sa itaas. Sa puntong ito, kakaunti na lang ang natitira sa hagdan. Malapit na sila sa tuktok ng bundok o nawalan ng pag-asa at sumusuko dahil malayo sila sa kanilang layunin. Si Ricardo at Fiona lang ang nagtitiyaga. Sa huling 10 minuto, 500 hakbang na lang ang layo nila sa taas. Hehe, itong huling 500 hakbang ang pinakamahirap sa buong hagdan. Siguradong hindi makakarating si Fiona. Ang tanga rin ni Ricardo. Halatang may lakas siya pero pilit niyang kasama si Fiona. Baka hilahin siya pababa. Sino ang nagmamalasakit? Ang pagkakaroon ng dalawang mas kaunting kakumpetensya ay hindi masama para sa amin. Ang mga disipulong dumaan na sa tuktok ng bundok ay nakatutok kay Ricardo at Fiona. Nakita rin nila na parang mas relaxed si Ricardo kumpara kay Fiona. Kyrie, ano sa tingin mo? Sa sandaling ito, nakasimangot si Sullivan at tinanong si Kyrie. Siyempre, ang tinutukoy niya ay kung paano papasa si Ricardo at ang iba pa sa unang pagtatasa na ito. Kung tutuusin, sa kanyang mga mata, medyo maliit ang pagkakataong makapasa si Fiona. I think Ricardo will definitely surprise us. Confident si Kyrie kay Ricardo at nakangiting sabi. Oh, medyo nagulat si Sullivan sa pagtitiwala ni Kyrie. Hindi maiwasang lumingon ang kanyang tingin kay Ricardo at Fiona sa ibaba. Sa puntong ito, talagang masama ang kalagayan ni Fiona. Ang pamumula ng kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bawat hakbang. Kung hindi lang si Ricardo ang sumama sa kanya, malamang matagal na siyang sumuko ni Fiona. One last minute. Pakibilisan. Sa sandaling ito, pinaalalahanan ng mga alagad ng enforcement hall na nasa tabi nila si Ricardo na may masalimuot na ekspresyon. Ang tiyaga man ni Ricardo o ang katatagan ni Fiona, napuno sila ng paghanga. Kung maipit si Ricardo sa unang yugtong ito, labis silang manghihinayang, lalo na't ipinaliwanag pa lang nila ang bagay sa pinuno ng enforcement hall. Ricardo, hindi na ako makatagal. I'm sorry.
Naramdaman ni Fiona na lumabo ang kanyang paningin, at nang umalangaw-ngaw ang boses ng alagad ng enforcement hall, gumuho ang kanyang orihinal na matatag na puso. Mahigit 300 hakbang na lang ang natitira, maliban na lang kung tatakbo siya sa lahat ng ito sa isang hininga, walang paraan na makakadaan siya. At halatang wala siyang lakas para doon. Ang pinakamalaking hiling niya ngayon ay hindi kaladkarin si Ricardo pababa. Hahaha. Si Ryan sa tuktok ng bundok ay humagalpak ng tawa sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Ang huling 300 hakbang na ito, kahit na ako iyon, aabutin ng higit sa 10 minuto upang makapasa. Sa huling minuto, hindi sila makakarating. Fiona is finished. Ricardo is finished. After I enter the Broken Pulse sect, I will be an existent they can't reach. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Ryan ay napuno ng nakakatakot na ningning habang sinimulan niyang isipin ang napakagandang buhay na naghihintay sa kanya pagkatapos pumasok sa sekta. Ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Ricardo at ng pamilya Morrison ay tiyak na isang kasiya siyang tanawin. Hindi lamang siya, kundi ang lahat ng mga alagad ng pagtatasa sa tuktok ng bundok ay nagbahagi ng parehong damdamin. Marami ang umiling, wala nang balak na manood. Napagdesisyonan na ang kinalabasan. Fiona, ang galing mo. Sa sandaling iyon, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Ricardo, na nagpapalabas ng isang nakaaaliw na kapangyarihan. Ipaubaya mo sa akin ang natitira. Habang bumabagsak ang boses ni Ricardo ay bigla itong inabot at tinapik ng ilang beses ang katawan ni Fiona. Pagkatapos, huminga ng malalim, hinawakan niya ang baywang ni Fiona at nagsimulang tumakbo pataas ng may malalaking hakbang. Nakaramdam ng pagkahilo si Fiona. Pagkatapos ay biglang natagpuan ang kanyang sarili sa mga bisig ni Ricardo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang patuloy si Ricardo sa pag-akyat, hindi na ito ang pressure sa kanyang katawan. Pagtaas sa lahat. Sa halip, feel net niya. Parehong init na bumabaha muli sa kanyang katawan, na nagpapasigla sa kanyang pisikal at mental. At ang bango ni Ricardo. Ang bango talaga. Sa hindi malamang dahilan, ang ideyang ito ay pumasok sa isip ni Fiona, at ang kanyang mukha ay naging pulang-pula habang ang kanyang puso ay tumibok. Boom! 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 Ang bilis ni Ricardo ay napakabilis. Sa isang kisap mata, siya ay direktang tumawid sa daan-daang hakbang, at ang kanyang bilis ay patuloy na tumaas, nagmamadali patungo sa tuktok ng bundok sa isang kamangha-manghang bilis. This is impossible. Absolutely impossible. Paano siya nakaka-relax, at may dalang tao pa? Ang unang yugto ng pagsubok sa hagdan ay umaasa sa pisikal na fitness lamang, nang hindi gumagamit ng anumang tunay na enerhiya. Paano niya nagawang gawin ito? Hindi ako naniniwala, ang eksenang ito ay walang katotohanan. Nagkagulo sa tuktok ng bundok. Lahat ay nanlaki ang kanilang mga mata, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng hindi paniniwala. Swish! 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 Sa sandaling ito, medyo malayo pa si Ricardo sa iba, ngunit sa isang kisap mata ay nakarating na siya sa harapan nila. Snap! Dahan-dahan niyang ibinaba si Fiona, saka bahagyang ngumiti sa kanya at sinabing, Fiona, naipasa natin ng maayos ang pagsusulit. Katahimikan. Isang nakamamatay na katahimikan. Mula sa simula ng huling minutong countdown hanggang sa nagsimulang kumilos si Ricardo, 20 segundo na ang lumipas. At ngayon, pagdating sa tuktok ng bundok, may 12 segundo na lang ang natitira bago matapos. Sa madaling salita, nakumpleto na ni Ricardo ang huling, pinakamahirap na 300 hakbang sa wala pang 30 segundo. At may dala siyang babae. Ito ay hindi lamang kahanga-hanga, ngayon ito ay kakilakilabot. Gaano katikat ang pisikal na lakas ng lalaking ito? Unfair. Ricardo blatantly violated the rules. Nagpoprotesta ako. Kabanata 606 na pahayag ng Deputy Sect Master. Nang biglang tumahimik ang buong eksena, biglang umalangaw-ngaw ang isang boses na puno ng hinanakit. Natural, si Ryan ang nagsalita. Sa sandaling ito, ang mukha ni Ryan ay naging lubhang madilim, at ang huling eksena ay ganap na nahuli sa kanya.
Ang pag-iisip pa lamang ng mga kilos ni Ricardo ay nakaramdam na siya ng takot na hindi maipaliwanag sa kanyang puso. Hindi pwede ito. Si Ricardo ay dapat na tumigil sa kanyang mga landas. Kung hindi, sa talentong ipinakita ni Ricardo, sa kalaunan ay mahuhulog siya sa kanyang mga kamay maya-maya. Sa puntong ito, kahit na nagdulot ito ng kawalang kasiyahan sa mga matatanda, kailangan niyang magsalita. Nang bumaba ang boses ni Ryan, lahat ng mata ay napalingon sa kanya na may kaluskos. Ilang sandali pa, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Broken Pulse sect ang humakbang at sinabi sa mahinang boses kay Ryan, "Ryan, ano ang ginagawa mo?" Hindi nagsalita ang Deputy Sect Master o ang mga elder. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Dito. Ang Deacon. Ang tagapagsalita ay walang iba kundi ang Deacon, na naglalayong kunin si Ryan bilang kanyang alagad. Sa sandaling ito, malungkot ang mukha ng Deacon, na sana'y mapatahimik niya kaagad si Ryan. Gayunpaman, dahil nagsalita na si Ryan, wala nang babalikan. Matigas na labi lang ang naipagpatuloy niya, "Mga ginagalang na matatanda, wala akong tutol sa pagpasa ni Ricardo sa pagsusulit." Ngunit malinaw na umasa si Fiona sa kanya upang makapasa sa pagsusulit. Kung papayagan siyang makapasa, hindi ito katanggap-tanggap sa lahat. Umalangaw-ngaw ang boses ni Ryan na agad na nagdulot ng kaguluhan. Maraming mga tao, pagkatapos makabawi mula sa kanilang pagkagulat sa ginawa ni Ricardo, ay tumanggaw bilang pagsang-ayon sa mga salita ni Ryan. Sa kanilang pananaw, medyo hindi patas ang pagpanaw ni Fiona. Namula ang mukha ni Fiona sa mga sandaling ito. Higit sa lahat, hindi niya inaasahan na tutulungan siya ni Ricardo na makapasa sa pagsusulit sa ganitong paraan. Ngayon, nang makita si Ricardo na pinapuna ng lahat, hindi rin siya komportable. Magsasalita na sana siya, ngunit sa pagkakataong ito, pinisil ni Ricardo ang kamay niya para hudyat na huwag siyang magsalita. "You make sense," sabi ng Deputy Sect Master, si Sullivan. Gayunpaman, ang mga patakaran ay hindi tahasang nagbabawal sa pagtulong sa iba na makapasa. Ang lakas ni Ricardo sa unang yugto ay katangi-tangi na naiintindihan. Ito ay isang beses lamang na exception at hindi dapat kunin bilang precedent. Maya-maya, umalangaw-ngaw ang boses ni Sullivan, bagamat medyo mabagsik, halatang pinuprotektahan niya si Ricardo. Siyempre, walang mga panuntunang tahasang nagbabawal sa pagtulong sa iba na makapasa sa unang yugto. Ang mga salita ni Sullivan ay direktang naayos ang bagay. Si Ryan, na parang ayaw, orihinal na gustong magsalita muli, ngunit mabilis na tinakpan ng Deacon ang kanyang bibig nang makita ito. "Baliw ka ba? Ayaw mong pumasok sa Broken Pulse sect? Huwag mo akong hilahin pababa." Kinabahan ng Deacon, hinayla si Ryan sa tabi at galit na pinagalitan. Saka natauhan si Ryan mula sa kanyang galit, nakaramdam ng ginhawa. Kung tutuusin, kakausapin lang niya ang Deputy Sect Master, at kung nasaktan siya, isang salita ang maaaring magtukoy sa kanyang kapalaran. Sinulyapan si Ricardo mula sa malayo, bamulong si Ryan, "Consider yourselves lucky. May dalawa pang pagsubok na darating. Titingnan ko kung paano mo sila haharapin." Matapos marinig ang mga salita ng Deputy Sect Master, napuno ng pananabik ang puso ni Fiona. Hinawakan niya ang kamay ni Ricardo at nagpatuloy sa pagsasalita. "Ricardo, narinig mo ba yon? Nagsalita ang Deputy Sect Master para sa atin. Isa itong malaking karangalan. Ang isang taong hindi maabot gaya ng Deputy Sect Master ay maaaring isang taong hindi ko maabot sa buong buhay ko." Napatingin si Ricardo sa sobrang excited na si Fiona sa harapan niya, puno ng ngiti ang mukha. Nang walang presyon ng hagdan, mabilis na nakabawi si Fiona sa ilalim ng pagpapakain ng Dragon Energy. Na-infuse siya kanina. Bukod dito, pagkatapos lamang ng pagtitiis, malinaw na naramdaman ni Ricardo ang paglakas ng lakas ni Fiona, bagaman ang pagtaas ay napakababa. Ngunit walang alinlangan na ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanya sa hinaharap. Ang iba sa inyo ay magpahinga ng 1 oras, at sisimulan natin ang ikalawang yugto sa loob ng 1 oras.
Kinaweyan ni Deputy Sect Master Sullivan ang kanyang kamay at pinalayo ang mga miyembro ng Broken Pulse Sect. Gayunpaman, bago umalis, binigyan niya ng makahulugang tingin si Ricardo. Malinaw ang mensahe, na humihiling kay Ricardo na makipagkita sa kanya mamaya. Naunawaan ang intensyon ni Sullivan mula sa kanyang mga mata, nagkibit-balikat si Ricardo at inutusan si Fiona na huwag gumala bago maglakad patungo sa direksyon ni Sullivan. Hindi nagtagal, nakita ni Ricardo si Sullivan at ang iba pa na nakaupo sa isang pavilion, nag-uusap at nagtatawanan. Nang makita si Ricardo na papalapit mula sa malayo, tumawa si Kyrie at sinabi kay Sullivan, Deputy Sect Master, nandito si Ricardo. Greetings, Deputy Sect Master. Greetings, esteemed elders, magalang na bati ni Ricardo habang papalapit kina Sullivan at Kyrie. Tumayo si Sullivan at tinignan si Ricardo pataas-baba, kitang-kita sa mga mata niya ang kasiyahan niya. Not bad, not bad. Kyrie has briefed me about you. I'm considering take a disciple. Are you willing, Ricardo? Natigilan si Ricardo sa sinabi ni Sullivan, dahilan para tumingin siya ng diretso kay Kyrie. Paulit-ulit na tumanggo si Kyrie, nagpapahiwatig na dapat siyang pumayag. Naintindihan naman ni Ricardo. Sa kabila ng sinaunang pinagmulan ng Broken Pulse sekta, nagkaroon pa rin ng interpersonal considerations. Ang pagsali sa ilalim ng isang kilalang tao tulad ng Deputy Sect Master ay walang alinlangan ang pinakamahusay. Nagkaroon ng pagpipilian para sa kanya. Bukod dito, magandang relasyon kay Kyrie at nagtiwala sa kanya na hindi siya sasaktan. Dahil doon, diretsyong tumanggo si Ricardo at magalang na yumuko kay Sullivan. Pagbati, Guru. Haha, mabuting alagad. Tawa ng tawa si Sullivan. Consider this as my welcoming gift. After you officially join, I'll arrange a welcoming feast for you. Nang makitang sumang-ayon si Ricardo, tuwang-tuwa si Sullivan at tumawa siya ng malakas. Nang mapawi ang kanyang pagtawa, nahulog sa mga kamay ni Ricardo ang isang pouch na kasing laki ng palad. Ano ito? Isang storage pouch. Sa pagtingin sa maselang lagayan sa kanyang kamay, ang mga mag-aaral ni Ricardo ay hindi sinasadya. Sa modernong mundo, sa kaunting espiritual na enerhiya at paghina ng maraming sinaunang sekta, ang mga kayamanan tulad ng mga artifact na imbakan ay napakabihirang. Ang pagbibigay sa kanya ni Sullivan ng isa sa kanilang unang pagkikita ay nagpakita kung gaano niya siya pinahahalagahan. Bagamat mayroon ng lagayan si Ricardo ng buto ng mustasa, namutla ito kumpara sa nasa kamay niya, kapwa sa kalidad at espasyong imbakan. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan sa pagsisiyasat, nakita ni Ricardo ang maraming cultivation pills na nakasalansan sa loob, na nagpapahiwatig na si Sullivan ay walang iniligtas na gastos. Tuwang-tuwa, muling yumuko si Ricardo kay Sullivan ng may paggalang. Salamat, Guru. Bilang aking alagad, ang iyong mga bagay ay aking mga bagay, mainit na deklara ni Sullivan. Tutulungan kitang makaganti sa sinaunang pamilyang Willis, ngunit hindi dapat maliitin ang kanilang lakas. Kailangan nating magplano ng mabuti. Naiintindihan mo ba? Ang mga salita ni Sullivan ay nagsilbing paalala para kay Ricardo na huwag kumilos ng padalos-dalos kundi nagpapahiwatig din ng kanyang matatag na suporta. Siya at ang Broken Pulse Sect ay walang alinlangan sa panig ni Ricardo. Kabanata 607 mga scheme. Gumaan ang pakiramdam at nasiyahan si Ricardo sa inasta ni Sullivan. Bago dumating, nagtaka siya tungkol sa partikular na saloobin ng Broken Pulse Sect sa kanya. Ngayon, mukhang pabor. Mula nang pumasok siya sa mundo ng cultivation, nakatagpo siya ng maraming mapanlinlang na sitwasyon, na ginagawang medyo gumagalaw ang ugali nitong Broken Pulse Sect Deputy Sect Master. Marahil ito ay dahil sa kanyang pamana, ngunit walang tunay na pabor sa pagitan ng mga tao. Ang katotohanan na ang kabilang partido ay maaaring magpakita ng gayong saloobin ay nakapagpapatibay na. Bukod dito, ang pagiging isang alagad sa ilalim niya ay nagbigay kay Ricardo ng pakiramdam ng pag-aari at kapayapaan ng isip. Master. Si Ricardo ay walang ama mula noong siya ay 18, palaging umaasa sa kanyang sarili.
Ang pakiramdam na ito ng pagkakaroon ng isang taong maaasahan ay isang bagay na bihira niyang naranasan. Sige, Ricardo, dahil pinili mong personal na sumailalim sa pagtatasa ng pasukan, sabi ni Sullivan, hindi kita pipigilan. Gayunpaman, linawin natin, pinapayagan ka lamang na gamitin ang lakas ng iyong peak core formation stage. Inaasahan ko ang iyong pagganap. Nang marinig ang sinabi ni Sullivan, lumiwanag ang mukha ni Ricardo na may kumpiyansa ng ngiti. Master, magtiwala ka, tiwala ako sa kakayahan ko. Matapos ang ilang saglit na pag-uusap, tumalikod si Ricardo at naglakad patungo sa tuktok ng bundok. Nang mapanood ang papaalis na figure ni Ricardo, tumawa si Kyrie at sinabi kay Sullivan, Deputy Sec Master, ano ang tingin mo kay Ricardo? Higit pa siya sa magaling. Naka-jackpot na ako. Bulalas ni Sullivan. Masasabi kong ang batang ito ay isang perpektong opisya. Bukod dito, ang pagpasok sa Golden Core Realm at paggising sa dalawahang espesyal na katangian. Bukod sa kanyang mga minanang katangian, ang ilang mga punto lamang na ito ay gumagawa sa kanya ng isang walang kapantay na henyo sa paglilinang. Maging ito ay ang kanyang lakas, karakter, o ugali, siya ay top-notch. It's a blessing for our broken Paul sect to have my disciple Ricardo. Nang bumaba ang boses ni Sullivan, tahimik na tumango ang maraming tao sa pavilion. Gayunpaman, ang ilan ay may magkahalong ekspresyon, na may mga pahiwatig ng pagtanggi at pag-aalala. Marahil ito ay isang kalamidad din. Huwag kalimutan, siya ay isang taksil mula sa sinaunang pamilya Willis. Sumimangot ang isang matanda. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Kyrie, at ngumuso siya, Elder ever-changing, huwag mong sabihin iyan. Ang ating Broken Paul sect ay palaging laban sa sinaunang pamilyang Willis. Ang pagdaragdag ng Ricardo ay hindi magbabago iyon. Ikan-away ni Deputy Sect Master Sullivan ang kanyang kamay. Takot ba tayo sa sinaunang pamilyang Willis? Tama na, alagad ko na si Ricardo. Huwag na natin itong pag-usapan pa. Samantala, pabalik sa tuktok ng bundok, iniskan ni Ricardo ang lugar ngunit hindi nakita si Fiona. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Dahil sa paghanga ni Fiona sa kanya kanina, dapat ay masunurin siyang nakinig sa sinabi nito na huwag siyang gagalaw. Ang kanyang biglaang pagkawala ay maaaring mga hulugan ng problema. Bagamat ang mga disipulo ng Hall of Enforcement ay nagpapanatili ng kaayusan sa paligid, alam ni Ricardo na hindi sila makikialam maliban kung may naganap na malaking salungatan. Mabilis na lumapit sa mga tao, hindi nagtagal ay nakita ni Ricardo ang isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa di-kalayuan. Sa loob ng karamihan, ang mga insulto at pangungutya ay itinuro sa isang tao. Fiona, you're nothing but useless. You don't deserve to be here. Kung ako sayo, nagtaka na ako mag-isa. Oo, ano ang malaking bagay tungkol sa pag-asa sa iba? Magpakita ng ilang tunay na kasanayan sa pamamagitan ng pagpasa sa unang yugto ng mag-isa. Pinalibutan ng 5 o 6 na tao si Fiona, ang kanilang mga salita ay puno ng provokasyon at insulto, kahit na hindi pa sila gumagamit ng pisikal na karahasan. Maraming bystanders ang nanood ng spectacle, ayaw makialam. Sa gitna ng mga tao, ang mukha ni Fiona ay namumula na pulang-pula, ang kanyang maliit na figure ay tila napaka-vulnerable sa gitna ng karamihan. Sinusubukang iwasan ang mga taong ito, ngunit paano nila siya binitawan ng ganoon kadali? May nagtulak kay Fiona pasulong, na ikinagulat niya, at naging dahilan upang hindi sinasadyang mapaupo siya sa lupa. Agad na tumulo ang mga luha niya. Kung tutuusin, 13 o 14 na taong gulang pa lang ang dalagang ito. Bagamat nagpakita siya ng kagandahan dahil sa kanyang pagsasanay, bata pa siya. Samantalang ang iba sa paligid ay tawa ng tawa, parang nanunood ng magandang palabas, puno ng pangungutya ang mga mata. Nang masaksihan ni Ricardo ang eksenang ito, bumalot ang galit sa kanyang ulo. Ang mga maldito na ito ay naglakas loob na ay bully si Fiona habang wala siya. Gayunpaman, wala si Ryan sa karamihan. Iniskan ni Ricardo ang lugar at napansin niya si Ryan na nagtatago sa karamihan, patuloy na nanunuya.
Sa Snowballs Net. Nang makita ang sitwasyong ito, malinaw na sangkot din siya sa eksenang ito. Si Fiona, na napapaligiran ng mga taong may masasamang ngiti, ay nakaramdam ng labis na takot. Kahit na siya ay naging isang. Mula pagkabata, pinuprotektahan ko siya sa kanya. Dahil sa kanyang pisikal na kondisyon. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong pambubuli noon, at ngayon, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot. Sa isip niya, naisip niya agad si Ricardo. Kung nandito si Ricardo, hindi siya papayag na mabuli siya, di ba? Ricardo, saan ka nagpunta? Takot na takot ako. Tumulo ang luha sa mukha ni Fiona, na muling nakakuha ng atensyon ng mga nanunood, na naging sanhi ng kaway ng tawa. Haha, umiiyak siya. Ang isang tulad mo ay hindi angkop para sa mundo ng paglilinang. Narinig mo na ba ang survival of the fittest? Lalamunan ka ng malinis mamaya. Tinutulungan ka lang namin na umangkop ng maaga. Ang mga tao sa paligid ay naging mas mayabang sa kanilang mga pahayag, at kahit na ang mga nanunood ay sumang-ayon sa mga tango. Ang pag-navigate sa mundo ng paglilinang ay mas mapanganib kaysa sa makamundong mundo, talaga. Kapag si Fiona ay umangkop ay hindi ikaw ang magdedesisyon. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalangaw, na sinundan ng biglang pagsulpot ni Ricardo. Nang marinig ang pamilyar at matatag na boses na ito, agad na inangat ni Fiona ang kanyang ulo, na kumpirmang si Ricardo iyon. Sumugod siya at itinapon ang sarili. Mahina. Ang buong katawan niya. Through Ricardo's arms, nanginginig, showing ecstasy. It's okay now, with me here, walang maglalakas loob na buubuli ulit sa'yo. Habang si Ricardo ay nagsasalita ng mga salita ng kal-iwan, ang malamig na tono sa kanyang boses ay ramdam ng lahat. Si Ryan, na nakasaksi sa pagdating ni Ricardo, ay hindi napigil ang mapangiti. Ang layunin ay magalit ka, magalit ka. Hanggat maglakas loob kang kumilos ng direkta dito, papasok ang Hall of Enforcement, tingnan natin kung paano mo ito hahawakan. Ito nga ang mga taktika ni Ryan, ngunit bago ito ay mahigpit na ipinagbili ni Ryan sa kanila na huwag direktang maghawak ng kamay. Ang pangungutya lang ay sapat na. I don't believe Ricardo will be witness to this scene without reacting. Ito ang pagkana ni Ryan laban kay Ricardo. Kabanata 608 Dare I Not Hit You. Masasabing dalawa lang ang pagpipilian ni Ricardo ngayon, kumilos at mapasailalim sa Hall of Enforcement, o lunukan ang kanyang pride. Anuman ang pinili niya, tiwala si Ryan sa kanyang tagumpay. Sa hitsura ni Ricardo, maraming nanunood ang nagpakita ng pahiwatig ng pag-usisa, na sabik na inaabangan kung paano haharapin ni Ricardo ang sitwasyon. Isang chubby na lalaki nakakalusob lang kay Fiona ang inisya nang makita si Ricardo. He disdainfully spoke to Ricardo, sino ang gumagawa ng mga desisyon dito, ikaw o ako? Hindi ibig sabihin na magaling ka sa unang round ay mababawasan mo ang lahat. Let me tell you, in terms of cultivation, we are not inferior to you. Ilang taon na lang ang ginugol namin sa paghahasa ng aming mga kakayahan sa makamundong mundo, bahagyang mas mahusay na pisikal na kondisyon kaysa sa karaniwang tao. Ano ang mayroon upang maging kayabang tungkol sa, who do you think you are? So what if I bullied Fiona? Are you daring enough to put a hand on us? Pagkasabi ng chubby na lalaki, sunod-sunod din ang pag-provoke ng iba kay Ricardo. Naglakas loob silang harapin si Ricardo sa ganoong paraan dahil nangako si Ryan ng mga reward sa kanila. Kapag nakapasok na sila sa Broken Pulse Sect, lahat sila ay kabilang sa paksayo ni Ryan. Ang kanilang hinaharap na mga araw ay magiging mas mahusay. Kapag ipinakita ang gayong mga benepisyo, walang direktang tatanggi. Ang chubby na namumuno sa grupo ay partikular na mayabang, tila natatakot na hindi maglakas loob na kumilos si Ricardo. Patuloy siyang lumapit kay Ricardo, gamit ang parehong pisikal na kilos at salita upang pukawin siya. Ang mas hindi kaaya-ayang ekspresyon ni Ricardo, mas nasiyahan siya. Sa tingin mo ba hindi kita gagawa ng kamay? Malamig na tumawa si Ricardo, malamig ang tono. Mura ang usapan. Bakit hindi ka kumilos?
Hindi pinansin ng chubby na lalaki ang banta ni Ricardo at patuloy na umabant sa kanya. Smack! Sa sandaling iyon, ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata, mabilis na pumutok, dama po ang isang matunog na sampal sa tapat ng mukha ng chubby na lalaki. Inilagay ni Ricardo ang kalahati ng kanyang lakas sa sampal na ito. Kahit na may true energy shielding ang chubby na lalaki, hindi ito katapat sa puwersa ni Ricardo. Bam! Ang mabilog na lalaki ay pinalipad, umiikot sa himpapawid bago bumagsak ng husto sa lupa. Namayani ang katahimikan sa paligid. Sa kabila ng maraming inaasahan ang paghaharap na ito, ang pagsaksi sa aktwal na aksyon ni Ricardo ay nagdulot pa rin ng pagkabigla. So what if masapak kita? Ngumuso si Ricardo, humakbang paarap at dirdiretsong tinapakan ang katawan ng chubby na lalaki. Boom! Habang bumabagsak ang boses ni Ricardo ay pilit niyang inapakan ang tiyan ng chubby na lalaki gamit ang isang paa. Puff! Isang matingkad na pulang spray ang bumulwak mula sa bibig ng chubby na lalaki, ang kanyang mukha ay agad na nawalan ng kulay. Tulong! Pagpatay! Nasaan ang Hall of Enforcement Singers? May umaatake dito, wala ka bang gagawin? Ricardo, naglakas loob kang kumilos ng lantaran. Hindi mo ba pinapansin ang Broken Pulse Sect? Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw ang samot-saring iyak, na sinundan ng pagmamadali upang kondenahin si Ricardo sa kanyang pagmamataas at kawalang ingat. Ang kaguluhan ay natural na nakakuha ng atensyon ng Hall of Enforcement, at sa lalong madaling panahon mahigit 100 mga disipulo na nakasuot ng itim na kasuotan ang pumunta sa kanilang lugar. Nang makita ang hidwaan na kinasasangkutan ni Ricardo, natigilan si Kapitan Rodrigo Ramos. May mabilis na nagpaliwanag sa kanya ng sitwasyon. Hall of Enforcement Singers, biglang may binangga si Ricardo kanina lang. Maraming nakasaksi. Dapat mong tiyakin ang hustisya. Si Ricardo ay may marahas na ugali, kumikilos ng palaban, at hindi angkop para sa Broken Pulse Sect. Iminumungkahi kong bawiin ang kanyang kwalipikasyon para sa kompetisyon. Oo, nakita ko rin. Kung hindi tayo nakialam sa oras, baka napatay na niya ang tao. Naniniwala akong hindi sapat ang pagpapawalang bisa sa kanyang kwalipikasyon. Dapat siyang paalisin. Ang karahasan ay hindi dapat na walang parusa. Sa gitna ng mga tao, patuloy na umaalingaw-ngaw ang suporta, at sa hindi kalayuan, lalong lumakas ang ngiti ni Ryan. Ricardo, Ricardo, nahulog ka na sa bitag ko. Ngayong na-alerto na ang Hall of Enforcement, tingnan natin kung anong kapalaran ang naghihintay sa iyo. Hehe, ito ang kabayaran ng pagkakasala sa akin. Habang ang mga tao ay patuloy na nananaghoy sa kapitan ng pangkat ng pagpapatupad, hindi nila napansin ang pagkalkula ng ekspresyon na nagsimulang lumitaw sa mukha ni Kapitan Rodrigo. Anong nangyayari? Paanong hindi niya alam? Sa isang mabilis na sulyap sa eksena, naiintindihan niya talaga ang sitwasyon. Bale ang mga taong ito ay nambubuli sa iba, humihingi lang sila ng gulo sa pamamagitan ng pagpunta sa pinto ng isang tao. Kahit si Ricardo ang may kasalanan, pumikit siya. Hindi dahil sa kung ano paman, dahil lang kay Ricardo siya. Sino si Ricardo? May alam si Rodrigo tungkol sa kanya. Parehong nagpahiwatig sa kanya ang Deputy Sect Master at ang Great Witch Doctor. Sa pag-iisip na iyon, ang kapitan ng pangkat ng tagapagpatupad ay direktang nagsalita sa mga tao, sige, sapat na ang narinig ko. Mukhang ikaw ang unang nang-aapi ng ibaha. Lahat kayo humingi ng tawad kay Ricardo. Iyon lang ang bagay na ito. Hahaha, Ricardo, narinig mo yun. Gusto ng mga kapatid ng Hall of Enforcement na humingi ka ng tawad sa amin. Kung sinabi ng senior brother, maglakas loob ka bang suwayan siya? Nang bumagsak ang boses ng kapitan, humagalpak ng tawa ang matabang lalaki, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, bigla siyang tumigil. Lumitaw ang pagkalito sa kanyang mga mata. Ay ito kuya, sinabi mo bang humingi tayo ng tawad sa kanya? Pero, malinaw, ako ang natamaan ni Ricardo. Puno ng hinanakit ang mukha ng taong grasa. Walang pakialam si Rodrigo sa lahat ng iyon, at nang marinig ang pagtatanong ng matabang lalaki, agad na nanlamig ang mukha nito habang sinasabi sa malamig na tono, ano? Ayaw mo.
Kung ayaw mo, then I suggest you leave right now. Mayroon kang 1 minuto upang isaalang-alang. Kung hindi ka humingi ng tawad, mawawala ang lahat ng iyong mga kwalipikasyon upang ipagpatuloy ang kompetisyon. Wow! Ang mga salita ng kapitan ay direktang nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Walang nag-asam ng ganoong katapusan. May nataman si Ricardo, at sa halip na humingi ng tawad, ang panig ng biktima ang humingi ng tawad. Bagamat una nilang binubuli ang iba, hindi pa rin nila tinutukan ang sinuman. Ngunit hindi sila nang ahas na suwayin ang mga salita ni Rodrigo. Hindi ba nila siya narinig? Kung hindi sila humingi ng paumanhin, ang kanilang mga kwalipikasyon ay kanselahin. Hindi nagtagal, ang taong grasa at ang iba pa. Nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nagsimulang yumuko. At humingi ng tawad kay Ricardo. Ang bawat isa sa sila ay may tapat na ekspresyon. Natatakot na si Ricardo. Hindi nasisiyahan. Hehe, considering na hindi sinaktan si Fiona, hayaan na lang natin. Pero kung may susunod pa, hindi na ako magpapakatanga sa'yo. Sinasamantala lang ng mga salita ni Ricardo ang sitwasyon. Ang mga taong ito ay labis na naagrabyado. Kami ang nataman. Paano ba naman kasi parang ikaw ang binubuli? Pagkaraan ay isa-isang naghiwa-hiwalay ang matabang lalaki at ang iba pa, wala ni isa man sa kanila ang nang-ahas na manatiling malapit sa Ricardo. Ngayon, kahit na ang maunawang mata ay maaari makita na ang Hall of Enforcement ay may kinikilingan sa Ricardo. WHO. Alam kong mag-aaklas ulit si Ricardo. Ayaw nilang makipagsapalaran na mabugbog ng walang dahilan. Mataas ang pag-asa ko sa'yo. Kapag pumasok ka sa sekta, isaalang-alang ang pagsali sa aming Hall of Enforcement. Habang nagkakalat ang mga tao, binigyan ni Rodrigo si Ricardo ng isang magaan na ngiti at diretsyong umalis. Habang pinagmamasdan ang paalis na figure ng kapitan ng enforcement team, tumawa din si Ricardo sa loob, na pagtanto na sinusubukan ng kapitan na paboran siya. Nakakalungkot lang na ang lakas niya ay hindi kasing simple ng nakikita. Kung hindi, maaaring sumali siya sa Hall of Enforcement para sa ilang kasiyahan. Fiona, kung makatagpo ka ulit ng ganito sa hinaharap, huwag kang matakot. If you need to act, then act. I will always have your back, naiintindihan mo. Nakikinig sa mga nakakapanatag na salita ni Ricardo, masiglang tumango si Fiona. Nang gumawa si Ricardo ng kanyang paglipat ngayon, nakaramdam din siya ng hindi maipaliwanag na ginhawa sa kanyang puso. Palaging binabalaan siya ng kanyang mga magulang na huwag makipag-away sa iba para sa kapakanan ng kanyang kalusugan, na nagresulta sa kanyang medyo mahiyain na personalidad. Ngunit ngayon, bigla niyang napagtanto na kung minsan ang karahasan ay maaaring sugpuin ang karahasan. Hanggat mayroon kang sapat na lakas, walang maglalakas loob na ay buli ka. Lakas! Lakas! Kailangan kong maging mas malakas. Hindi alam ni Ricardo na ang hindi niya sinasadyang pagkilos ay tahimik na nagpabago sa buhay ni Fiona. Kabanata 609 ang ikalawang pagsubok. Ang salungatan sa pagitan ni Ricardo at Ryan ay natural na pumukaw sa isang alon ng mga talakayan sa gitna ng karamihan. Ang halatang kaluwagan ng Hall of Enforcement kay Ricardo ay nagbunyag din ng isang misteryosong aspeto sa kanila. Maraming tao ang nag-isip tungkol sa pagkakakilanlan ni Ricardo. Hindi kaya, tulad ni Ryan, nakahanap na siya ng backer sa Broken Paul sect noon pa man. Maraming mga mapanlinlang na individual, ang ilan ay nakasuot pa ng magalang na mga ekspresyon, ang lumapit kay Ricardo upang batiin siya. Siyempre, iniisip nila ang tungkol sa pakikipag-ugnayan kay Ricardo upang iwanan ang kanilang sarili ng isang paraan. Kung tutuusin, sa lakas na ipinakikita ngayon ni Ricardo, ganap silang kwalipikadong sumunod sa kanya, tulad ng mga sumunod kay Ryan. Gayunpaman, si Ricardo ay walang pagmamahal sa mga taong ito. Dapat makipaglaban ang mga practitioner sa langit at lupa. Ang palaging paghahangad na ay lakip ang sarili sa iba ay haantong sa walang magagandang tagumpay sa buhay. Matapos tanggalin ang mga taong ito, ibinaling ni Ricardo ang kanyang ulo upang sumulyap kay Fiona, para lamang makitang may mali sa kanya. Gayunpaman, hindi niya matukoy ng eksakto kung ano ang mali at umiling siya na may isang mapait na ngiti.
Mukhang nag-alala siya ng sobra kay Fiona. Kahit na nakita niya ang mga bakas ng kanyang anak na sinora sa kanya, hindi siya dapat makaramdam ng ganito. Speaking of Nora, naramdaman ni Ricardo ang matinding pananabik sa kanyang puso. Ang maliit ay nasa broken pulse na ngayon. Naniniwala siya na pagkatapos ng pagtatasa, makikita niya ang kanyang anak na babae. Mabilis na lumipas ang 1 oras, at mabilis na nagsimula ang pangalawang pagsubok sa pagdating ni Sullivan at ng kanyang grupo. Ang pangalawang pagsubok ay sumusubok sa kahusayan ng lahat sa paggamit ng kanilang tunay na enerhiya. Ang taluktok ng bundok na ating dinaraanan ay tinatawag na Phala Peak, at pupunta tayo sa malayong Tamrain Peak. Habang nagsasalita si Sullivan, tinuro niya ang malayo. May nakatayong isang matayog na taluktok ng bundok, na nababalot ng ambon, na nagpapalabas ng isang ethereal na kapaligiran. Sa tansya ni Ricardo, malamang na may daan-daang kilometro ang pagitan ng dalawang taluktok. Maliban sa paggamit ng mga panlabas na bagay at artifact, anumang iba pang paraan ay maaaring gamitin. Hanggat kabilang ka sa unang 30 na dumating, makakapasa ka. Wow! Nang bumagsak ang boses ni Sullivan, nagkaroon kaagad ng kaguluhan sa paligid. Naiintindihan ang hindi paggamit ng mga panlabas na bagay at artifact, dahil sinisiguro nito ang pagiging patas. Gayunpaman, kung ang isang tao ay may kapaki-pakinabang na mga kondisyon o isang lumilipad na artifact, madali nilang malalampasan ang karamihan sa mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, walang limitasyon sa oras para sa ikalawang pagsubok. Gayunpaman, ang nangungunang 30 lamang ang pipiliin. Medyo masyadong mataas ang elimination rate na ito. Sa utos ni Sullivan, mabilis na nagsisugod ang mga tao pababa ng bundok. Ang mga practitioner na ito na lumalahok sa pagtatasa ay karaniwang may lakas ng mga yugto ng apesya at core formation. Kung wala ang paggamit ng mga artifact, hindi sila maaaring manatili sa hangin ng matagal. Sa makatuwid, kailangan nilang planuhin ang kanilang tunay na paggamit ng enerhiya upang maabot ang kabaligtaran ng Tamrain Peak na may kaunting pagkonsumo. Fair na rin. Bahagyang tumawa si Ricardo, tumanggo kay Fiona. Sa pagkakataong ito, malaki ang kumpiyansa ni Fiona. Bagaman ang kanyang pisikal na kondisyon ay lubhang mahirap, ang kanyang kahusayan sa paggamit ng tunay na enerhiya ay namumukod-tangi. Lalo na ang iba't ibang mga diskarte sa totoong enerhiya at mga kasanayan sa militar, maaari niyang gamitin ang mga ito ng mahusay. Nang marinig ang mga salita ni Ricardo, humakbang pasulong si Fiona, pinasok ang kanyang mga binti ng totoong lakas, at sumugod. Ang paglipat na ito ay isa ring aktibong pagpapakita para sa Ricardo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagganap sa unang pagsubok ay napakahirap, at nais niyang mabawi ang ilang paggalang sa mga mata ni Ricardo. Hindi masama. Madaling naabutan ni Ricardo si Fiona, tumanggo at ngumiti sa kanya. Para sa pangalawang pagsubok na ito, malamang na hindi susuko si Ryan sa pagharang sa atin. Let me make it clear in advance, unless it's a matter of life and death, I won't intervene. So, for this second trial, it's all up to you. Mataimtim na tumanggo si Fiona sa sinabi ni Ricardo. Kahit hindi sabihin ni Ricardo, yun ang plano niya. Hindi siya lumaki na umaasa sa iba. Mula sa pagtitiis ng labis na pangungutya mula pagkabata hanggang ngayon, maaaring mas malakas ang kanyang panloob na katatagan kaysa sa inaakala ni Ricardo. Nagpatuloy sa pagtakbo si Fiona, napakabilis ng kanyang bilis, na wala sa paningin ng karamihan sa isang kisap mata. Gaano man kabilis ang pagpapabilis ni Fiona, madaling makasabay si Ricardo. Matapos maghabol ng 12-dosenang kilometro, sa wakas ay nagmura sa pagkadismaya ang grupo ni Ryan at sumuko sa pagtugis. Damn it! Ano ang nak-aim ng babaeng ito para lumaki ng napakabilis? Paano siya napakabilis? I think she feels her strength isn't enough, so she specially trained her speed, para makatakas, ha? Damn it! Mas mataas ang elimination rate para sa ikalawang trial na ito kaysa dati. Dahil hindi na tayo makahabol, umasa tayo sa ating kakayahan para makapasa muna sa pangalawang pagsubok. Ryan gritted his teeth,
his face full of unwillingness. Habang sinasabayan ni Ricardo si Fiona, siya maingat na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Ang buong lugar na ito, kabilang ang tuktok ng bundok, ay kabilang sa teritoryo ng Broken Pulse Sect. Kaya, walang biglaang pag-atake mula sa mga hayop dito, na nagpapahinga kay Ricardo. Gayunpaman, ang pangunahing inaalala ni Ricardo ay si Ryan at ang kanyang grupo. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, hindi pa rin nasalayan ni Ricardo ang figure ni Ryan, agad na gumaan ang pakiramdam, tila hindi naaabutan ni Ryan at ng kanyang grupo pansamantala. Maya-maya lang ay kumislap ang mga mata ni Ricardo at tumingin sa gilid. Sa pamamagitan ng mga siksik at matataas na puno, nakita ni Ricardo, ilang daang metro ang layo, isang grupo ng mga tao na nakikibahagi sa conflict. May mga pagbabago sa totoong enerhiya, na nagpapahiwatig na ang mga taong ito ay gumagamit ng karahasan. Anong nangyayari? Ito ang trial ground ng Broken Pulse Sect. Paanong biglang lumitaw ang mga taong ito? Sa pag-scan sa paligid, hindi nakita ni Ricardo ang mga disipulo ng Hall of Enforcement na orihinal na nakatalaga doon. Kumunot ang noo niya, at sinabi niya kay Fiona, "Fiona, stop here." Ha! Bulalas ni Fiona, ngunit masunerang pinigilan ang kanyang mga hakbang. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa lugar ng labanan. Nakatingin sila sa unahan mula sa malayo. May nakita silang 5 o 6 na tao sa unahan, bawat isa ay may mabangis na tingin, nag-aaway at nagmumura sa isa't isa. Kaysenman, bilang isang alagad ng Broken Pulse Sect, nakipagsabuatan ka talaga sa mga tagalabas para makialam sa mga gawain ng ating Broken Pulse Sect. Isusumbong ko talaga ito sa sekta. Isang payat na babae ang may hawak na espada sa kanyang kamay, ang kanyang mga pag-atake ay matulin at mabangis. Nang bumaba ang boses ng babae, ang balbas na lalaki sa kanyang tapat, si Kaysen, ay nagdilim sa kanyang mukha at sumigaw, "Samantha Duncan, ang mga bagay ay hindi gaya ng iniisip mo. Ang lihim na kayamanan na ito ay pagmamay-ari naming magkakapatid. Ngayon ay binabawi na lang namin ang sa amin. Paano mo matatawag itong nakikipagsabuatan sa mga tagalabas?" Bagamat nagpapaliwanag si Kaysen, walang awa ang kanyang mga kilos. Sa sandaling ito, tumaas ang isang kilay ni Ricardo, lihim na nagulat. Ano ang sitwasyon? May traidor ba sa Broken Pulse Sect? Kabanata 610 Balita ni Nora. Kalokohan. Kaysen. Ang mga kayamanan sa loob ng teritoryo ng Broken Pulse Sect ay natural na kabilang sa aming Broken Pulse Sect. Paano sila magiging personal sa iyo? Last time, binubuli mo ang babaeng iyon, Nora, at hindi ko pa ni-settle ang score sa iyo. Let's settle everything at once this time. Habang kumikilos ang 5 tao, yumanig ang buong kagubatan, may lumilipad na lupa at mga punong gumuho. Nora. Pagkarinig nito ay biglang nagbago ang mukha ni Ricardo. Sa una, hindi niya naisip na sulit na makialam sa mga panloob na pakikibaka sa mga miyembro ng Broken Pulse Sect. Gayunpaman, ang mga salita ng alagad na nagngangalang Samantha ay biglang nakakuha ng kanyang pansin. Kilala kaya niya si Nora? At saka, may nambubuli talaga sa kanyang anak sa loob ng Broken Pulse Sect. Dahil si Nora ay dinala sa Broken Pulse Sect, hindi pa siya na-inform sa kanyang partikular na sitwasyon. Kay Kyrie lang niya alam na maayos na si Nora. Ngunit ang aktwal na sitwasyon ay tila. Ngayon, nang marinig ang mga salita ng mga taong ito, nagpasya si Ricardo na lumapit at magtanong muna. Kung tungkol sa kayamanan, hindi nababahala si Ricardo. Kung tutuusin, ang isang kayamanan na kahit isang core formation realm ay pananggahasang pag-imbutan ay hindi dapat maging kakaiba. Ricardo, iwasan ba natin to? Parang may conflict sa mga senior brothers. Sa tabi niya, bumulong si Fiona kay Ricardo. Huwag tayong magmadali. Tingnan muna natin kung ano ang nangyayari. Kinakalkula ni Ricardo ang oras at napagtanto niya na dahil ang bilis ni Fiona ay napakabilis, nasa unang grupo pa rin sila. Ang pagkaantala ng kaunting oras ay hindi dapat mahalaga. Dahil doon, sinenyasan ni Ricardo si Fiona na manatili at tahimik na lumapit sa fighting scene. Samantha, umalis ka na, at malilibre pa kita.
Kung hindi, sa pinakamataas na lakas nating tatlong magkakapatid sa core formation realm, wala kayong laban. Magpatuloy, at hindi ko magagarantiya na hindi kita papatayin. Sa puntong ito, si Kaysen, na may kalamangan sa mga numero, ay patuloy na binyantaan si Samantha ng walang awa. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng bakas ng bangis. Humph! Walang pakialam si Samantha sa mga pananakot ni Kaysen. The reason you want me to leave is that you're afraid that today's entry assessment will attract the attention of the Hall of Enforcement or others, right? Kaysen, ipinapayo ko sa iyo na iwanan mo ang kayamanan at umalis ka. Ang pagpupursage ng ganito ay hindi makakabuti sa iyo. Nang marinig ang mapurol na salita ni Samantha, agad na nakipagpalitan ng tingin si Kaysen sa dalawa pang kapatid. Isang sandali ng kabangisan ang sumilay sa kanilang mga mata. Pagkatapos, sabay-sabay silang nagbuga ng tunay na enerhiya, lalo pang nagpalakas ng kanilang lakas, na nagbabalak na harapin si Samantha at ang kanyang kasama doon mismo. Swoosh! Sinamantala ang pagkakataon, naglabas din si Kaysen ng dalawang bilog na butil sa kanyang baywang, bakas sa kanyang mga mata ang pag-aatubili. Hindi nagtagal, hinagis niya ang mga butil kay Samantha. Nako! Isa itong spirit explosive bomb. Nang makita ang mga butil, ang mga mata ni Samantha ay kumislap sa takot. Walang pag-aalinlangan, naghanda siyang umatras. Hehe, huli na. Samantha, masyado nang nakikialam ang pagkakamali mo. Ganoon din ang nangyari sa bastos na iyon noong nakaraan, at ganoon din ang kayamanang ito sa pagkakataong ito. Ngayon, mananatili ka rito for good. Habang umaatres si Samantha, naghanda na si Kaysen at ang kanyang mga kasama. Agad silang nag-flash ng kanilang mga figure, na hamarang sa daanan ni Samantha at naglunsad ng mga pag-atake sa kanya. Habang pinapanood ang spirit explosive bomb na papalapit, hindi maiwasan ni Samantha na mawalan ng pag-asa. Sa ilalim ng pagsabog ng spirit explosive bomb, kahit isang Golden Core Realm expert ay maaaring masugitan, lalo pa ang isang core formation master na katulad niya. Sino? Ang sabi mo bastos. Sa sandaling iyon, ang spirit explosive bomb, na wala pang isang kamao ang layo kay Samantha, ay biglang huminto ng pilit, umiikot sa gitna ng hangin. Hindi na ito umabant kahit kaunti. Malinaw, ang dalawang spirit explosive bomb na ito ay pilit na kinokontrol. Sino ka? Nang makita ang eksenang ito, nakita ni Kaysen at ng kanyang mga kasama ang bakas ng bangis sa kanilang mga mata at agad na sumigaw patungo sa direksyon ng boses. Habang gumagalaw ang figure ni Ricardo. Ang daming tao, parang normal lang ang lakad niya. Gayunpaman, sa isang kisap mata, bigla siyang sumulpot sa harapan ni Samantha mula sa 100 metro ang layo. Iniunat niya ang kanyang kamay, hinawakan niya ang dalawang spherical beads sa gitna ng nagtatakang mga tingin ng karamihan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ng ganoong bagay si Ricardo, at talagang mukhang nobela ito sa kanya. Papayo ko sa iyo na huwag makialam dito. Kung aalis ka ngayon, kaya kung magpanggap na hindi kita nakita. Matapos sukatin si Ricardo at makitang hindi pamilyar ang kanyang mukha, napagpasyahan ni Kaysen na siya ay isang tagalabas. Agad niyang senggal kay Ricardo. Nang bumaba ang boses ni Kaysen, si Ricardo, nang hindi tumitingin, ay muling nagsalita, "Nagtanong ako sa iyo ng isang tanong na hindi mo pa nasasagot. Tanong ko, sinong tinawag mong bastard?" May malamig na tono ang boses ni Ricardo, dahilan para magpakita ng takot si Kaysen nang marinig iyon. Sa ilang sandali, hindi niya lubos na naintindihan ang kahulugan sa likod ng mga sinabi ni Ricardo. Gayunpaman, mas kaunti ang kanyang mga kasama. Bago. Mga reserbasyon. Kapag mas matagal silang naantala, mas malaki ang posibilidad na dumating ang pangkat ng pagpapatupad, at wala silang oras na mag-aksaya. Walang pag-aalinlangan, ang isa sa kanila ay sumugod patungo sa Ricardo, naghagis ng sunod-sunod na pag-atake at nagmumura magwala. Kung hindi, pwede kayong magkasama ni Samantha dito. Hindi mo ba narinig? Nora ang tawag sa bastos na iyon. Kung narinig mo, magwala ka. Masungit na salita ng taong ito, at puno ng inis ang mukha niya. Ngunit nang matapos siyang magsalita ay hindi inaasahang sinampal siya ni Ricardo mula sa malayo.
Path. Ang individual na nagsalita pa lang, bagaman 4 hanggang 5 metro ang layo mula sa Ricardo, ay biglang napaatras. Bumulwak ang isang bibig ng dugo, agad na nalanta ang kanyang ekspresyon. Humihingi ka ng kamatayan. Nang makitang biglang kumilos si Ricardo, hindi na nagdalawang isip si Kaysen at ang kanyang kasama. Kanya-kanya silang armado at sumakay patungo sa Ricardo. Bagamat nangako si Ricardo kay Sullivan na huwag gumamit ng lakas na lampas sa core formation sa panahon ng pagtatasa, maaari pa rin niyang supuin ang dalawang ito. Bang! Bang! Dalawang suntok ang ibinato mula sa malayo, at pareho silang natumba ni Kaysen at ng kanyang kasama. Bumulwak ang dugo, sa isang kisap mata, mabilis na hinarap ni Ricardo ang tatlo. Ang eksenang ito, na nasaksihan ni Samantha, ay bahagyang naantig sa kanya, na nagpapakita ng pagtataka. Can you tell me about Nora? Tell me what you know. Ang dalawang bagay na ito, binibigay ko sa iyo. Pagkatapos magsalita, marahang inihagis ni Ricardo ang hand grenade kay Samantha. Ang tanawing ito ay natakot kay Samantha, at dali-dali niya itong sinalo ng dalawang kamay. Elder. Si Nora ay isang maliit na batang babae na ibinalik ni Mr. McCarthy kanina. Siya ay kasalukuyang naninirahan sa Fairy Peak at inaalagaan natin sa Fairy Peak.